Mainit ang sikat ng araw ng buhati ni Ruben ng bilao ng kakanin. Niluto ito kagabi ni Aling Baby, ang kanyang ina. Gamit ang kaunting perang ibinigay pa ni Mang Jerry para ipangpuhunan. Si Mang Jerry ang ama ni Ruben, isang karpintero. Sa murang edad na 22, dala-dala na niya ang bigat ng pamilya. Isang ina na may sakit, isang amang kapos sa trabaho, at 2 kapatid na umaasa sa kanya para sa baon at matrikula. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, pawis na pawis, habang binabati ng mga kapitbahay. Ruben, mainit na naman ah. Magkano ang sapin-sapin? Sigaw ng isang ale. 5 piso po, Ate Marites. Bagong luto po ito, sagot niya. May pilit ng ngiti. Sa tabi ay naroon si Bimboy, ang kababatang hindi nawawala ang pang-aasar. O Ruben, nagtitinda ka na naman ng kakanin? Wala ka na bang pangarap sa buhay? Huwag mong sabihin hanggang yan ka na lang ha. Nagtawanan ang mga tambay sa paligid. Ngunit si Ruben, imbes na sumagot, ngumiti lamang. Hindi niya hinayaang sirain ng pangungutya ang kanyang araw. Buti na lang at may kaibigan siyang si Jonel, na laging nariyan upang umalalay. Hayaan mo na ang mga yun, pre. At least ikaw, kumikita ng marangal. Sila, mga tambay lang naman yan. Napangiti si Ruben. Oo nga, Jonel. Basta, para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat ng ito. Maya-maya, may lumapit na matandang payat, marungis, at halatang gutom na gutom. Ito ay si Don Flavio. Ngunit sa tingin ng lahat, isa lamang siyang pulubi. Dala ang kanyang maruming damit at baku-bakong tungkod. Iniabot niya ang tingin kay Ruben. Iho, maaari mo ba akong bigyan ng kahit isang peraso man lamang ng iyong pagkain? Matagal na akong hindi nakakakain ng ganyan. Pasensya ka na, iho ha. Wala akong pere. Natigilan si Ruben. Kung tutuusin, hindi sapat ang kinikita niya para sa kanila. Pero naaawa siya sa matanda. Dahil doon, ay kumuha siya ng 2 suman at iniabot ito. Sige po tay, kainin niyo na po ito. Wala po itong bayad. Ngunit bago umalis, naglabas ang matanda ng isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa. Kalawangin na ang pendant, tila walang halaga. Anak, wala akong perang maibibigay sa'yo. Pero sana'y tanggapin mo na lang ito bilang kapalit. Ayaw sanang tanggapin ni Ruben, pero mapilit ang matanda. Kaya't itinago niya ito sa bulsa at pagkatapos ay ngumiti. Salamat po tatay ha, mag-ingat po kayo. Pagbalik ni Ruben sa bahay, ipinakita niya ito kay Jonel. Pre, tignan mo, ibinayad sa akin ng matandang gutom. Ano kaya ito? Napailing si Jonel. Naku, wala yan pre, mukhang alas na nabili lang sa palengke. Pero maganda yung ginawa mo. Hindi lahat ng tao kaya pang magbigay kahit kapos na. Hindi alam ni Ruben na ang simpleng pagtanggap ng kwintas na iyon ang siyang magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Ruben. Maingat niyang inayos ang mga kakanin sa bilao. Sapin-sapin, suman, kutsinta, at bibingka. Habang inaayos ang mga dahon ng saging na lalagyan, napatingin siya sa lumang kwintas na nakapatong roon sa mesa. Kumikislap ito sa kaunting liwanag ng araw, kahit na luma at kupas na ang itsura. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sayang, parang wala namang halaga. Pero hindi ko rin maitapon Galing kasi sa matandang nagugutom lang. Baka alala niyo pa ito sa kanyang pamilya. Lumapit ang kanyang ina, si Aling Baby.
Payat at maputla dahil sa sakit na matagal nang hindi nagagamot. Mahina ang tinig. Anak, kaninang madaling araw umubo na naman ako ng may dugo. Pasensya ka na anak ha. Dagdag alalahanin na naman ako. Agad siyang lumapit. Pinisilang kamay ng ina. Nay, huwag kayong mag-alala. Balang araw gagaling din po kayo. Mangangarap tayo ng sabay-sabay. Narinig ito ni Mang Jerry. Ang kanyang ama nakakagaling lamang mula sa gabing trabaho. Pawis na pawis at pagod na pagod ito. Ngunit pinilit ng humidi. Anak, salamat at kahit papaano nabubuhay tayo dahil sa sipag mo. Kung hindi dahil sa pagtitinda mo ng kakanin, ay wala tayong maipantatawid. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng pamilya, ramdam na Ruben ang bigat ng kahirapan. Naisip niya, paano kung isang araw ay wala na silang makain? Paano kung hindi na magtagal ang buhay ng kanyang ina dahil hindi niya maipagamot? Habang naglalakad siya patungong bayan, nakasalubong niya si Tricia, ang babaeng matagal na niyang iniibig mula pa noong high school sila. Napakaganda nito. Maputi, palaging nakaayos, at halatang may kaya sa buhay. Suot nito ang mamahaling uniforme at bitbit ang bag na imported. Hi Ruben. Nakangiting bati ni Tricia. Bahagyang nag-init ang mukha ni Ruben. Hi Tricia. Papasok ka na ba? Tumango ang dalaga. Ngunit bago pa man makalayo, ay dumating si Bimboy na laging nangaasar. Oh Ruben, may pag-asa ka pa ba kay Tricia? Sa tingin ko wala, kasi tindero ka lang ng kakanin. Tapos nililigawan mo ang anak ng may-ari ng subdivision. Ano ka? Nananaginip ng gising? Nagtawanan ng mga barkada ni Bimboy. Yumuko si Ruben. Ramdam ang hiya. Ngunit hindi siya sumagot. Ngumiti lang si Tricia at sinabing, Ignore mo na lang sila Ruben. Basta't mag-ingat ka palagi ha. At umalis na nga ito. Sa puso ni Ruben, kumislot ang pag-asa. Kahit malayo ang estado nila, naniniwala siyang hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Pagdating niya sa palengke, inilapag niya ang bilao. Maraming lumapit at maraming bumili. Natuwa ang mga ito sa kanyang masarap na kakanin. Ngunit hindi maiwasang maulit ang eksena kahapon. Muli niyang nakita ang matandang pulubi na si Don Flavio. Nakaupo sa gilid ng kalsada, kumakain ng tira-tira. Lumapit si Ruben. Tatay, kamusta po kayo? Nakakain naman po ba kayo ngayon ng maayos? Gumiti ang matanda. Kitang-kita ang kulubot sa kanyang mukha. Ikaw pala apo, maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya kahapon. Ang mga tulad mo, bihira na ngayon. Napatingin si Ruben sa kanyang bulsa, kung saan nakatago ang kwintas. Wala po yun, tay. Pero ito pong ibinigay nyo. Baka mahalaga pa po ito sa inyo. Gusto ko po sanang isauli. Ngunit umiling ang matanda. Hindi apo, para sa iyo talaga yan. Tandaan mo, minsan, ang akala mong walang halaga ay siya pa palang magbubukas ng pintuan sa bagong kapalaran. Hindi maintindihan ni Ruben ang kahulugan ng mga salitang iyon. Para bang may laman, ngunit hindi niya makita kung ano. At sa araw na yon, ipinagpatuloy niya ang pagtitinda. Dala-dala ang kwintas na wari bang may tinatagong lihim. Habang pauwi si Ruben mula sa palengke, ramdam niya ang pagod. Maghapon siyang naglakad, nagbenta at nakisalamuha sa iba't ibang tao. Ngunit kahit papaano, sapat ang kita para may pang-ulam at may pambaon ng kanyang mga kapatid sa eskwela. Sa kanyang paglalakad, napatingin siya sa malaking bahay sa dulo ng kalye. Isang malamansyon na tahanang pagmamay-ari ng pamilya ni Tricia. Malawak ang bakuran, magaganda ang sasakyan, at may gwardyang nagbabantay sa gate.
Napatigil siya at sa loob-loob niya ay nagtanong, bakit kaya sila ay pinagpala? Samantalang ako, kahit anong sipag ko, hirap pa rin akong makausad. Pero naniniwala ako balang araw, papatunayan ko na kahit mahirap ay pwede ring mangarap at umasenso sa buhay. Hawak-hawak niya ang lumang kwintas sa kanyang bulsa. Para bang kumislap ito ng kaunti sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit tila ba may kakaibang init itong ibinibigay sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Liza, 14 na taong gulang. Kuya, may project kami sa school. Kailangan ko ng colored paper at glue. May pambili po ba tayo? Natigilan si Ruben. Ang bariyang hawak niya ay sakto lang para pambili ng bigas at kaunting ulam. Napatingin siya sa kanyang ina na nakahiga. Hawak ang dibdib at tila hirap na hirap sa paghinga. Nay, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong niya. Ngumiti si Aling Baby kahit halatang mahina. Anak, ayos lang ako. Unahin mo na lang ang kapatid mo, ha? Bata pa siya, anak. Dapat hindi niya maramdaman ang hirap. Parang pinilipit ang puso ni Ruben. Gusto niyang ibigay ang lahat para sa pamilya. Ngunit palaging kulang. Palaging may isinusuko. Kinabukasan gaya ng nakagawian, tumulong siya kay Mang Jerry sa pagkakarpintero. At iyon ay ginagawa niya kapag wala siyang tinda. Doon, muli niyang nasalubong si Bimboy na abala sa pagpapakitang gilas sa mga tao. Oh Ruben, nandiyan ka na naman pala. Tignan mo nga naman oh, tignan mo yung suot mong damit. Napakadungis mo. Hindi ka ba nahiya? Sigurado kahit si Tricia, hindi ka papansinin kahit kailan eh. Wala kang pag-asa dun. Napatingin si Ruben sa kanyang lumang damit. May mantsa ng uling, pawis, at alikabok mula sa kalsada. Ngunit hindi niya pinahalata ang sakit na naramdaman. Hindi naman nasusukat ang tao sa suot niya, Bimboy. Sagot niya ng mahina. Sus, ano pa bang meron ka? Wala ka namang may pagmamalaki kung hindi ka kanin. Tugon ni Bimboy sabay tawa. Umuwi si Ruben ng mabigat ang loob. Habang naglalakad, muling lumapit sa kanya ang matandang si Don Flavio. Ngayon ay mas madumi ito kaysa dati. At tila seryoso ang mukha. Iho, bakit malungkot ang mukha mo? May problema ba? Nagdalawang isip si Ruben. Ngunit kalaunan ay sumagot rin siya. Tay, minsan parang wala nang saysay ang lahat ng ginagawa ko. Kahit anong sipag ko, kulang na kulang pa rin. Tila ba, hindi sapat ang lahat. Tahimik na tumango si Don Flavio. Apo, lagi mong tandaan ito ha. Ang mundo, sinusubok ka muna bago ka gantimpalaan. At minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nakikita sa anyo, kung hindi sa puso. Kaya huwag kang bibitaw ha. Bago tuluyang umalis, muling itinutok ng matanda ang tingin sa bulsa ni Ruben, kung saan naroon ang kwintas. Huwag mong kakalimutan ang ibinigay ko sa iyo. May tamang oras para malaman mo ang kahulugan niyan. Iniwan siya ng matanda na naguguluhan. Ano ba talaga ang halaga ng kwintas na yon? Bakit parang mayroong bigat ang bawat salita ng pulubi? Pagsapit ng gabi, habang nakahiga si Ruben sa banig, hindi siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang iyon ng matanda. Hinawakan niya ang kwintas at napansin niyang may nakaukit na kakaibang simbolo sa likod ng pendant. Isang bilog na mayroong krus sa gitna na hindi niya mawari ang ibig sabihin. Baka naman may halaga nga ito, bulong niya sa sarili. Ngunit bago siya makapag-isip, narinig niyang umubo ng malakas ang kanyang ina. Mula sa kabilang silid, mabilis siyang tumakbo roon at nakita niyang may dugo na naman ang panyo nito. Napayuko si Ruben.
Luha ang nagdasal sa dilim. Diyos ko, bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon. Kahit isang himala lang po. Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko. At sa kanyang dibdib, mahigpit niyang niyakap ang kwintas. Hindi alam na ito pala ang susi sa kanyang inaasam na pagbabago. Isang linggo ang lumipas. At gaya ng nakasanayan, nagtitinda pa rin si Ruben ng kakanin sa palengke. Mainit ang araw. Mabigat ang bilao. At naninikip ang dibdib niya sa pag-aalala para sa kanyang ina. Palaging bumabalik sa kanyang isip ang huling gabi. Ang pag-ubo nito ng dugo at ang dasal niyang sana'y magkaroon ng himala. Habang nag-aalok ng suman at kontsinta, lumapit muli ang matandang si Don Flavio. Ngunit ngayon ay mayroong kakaiba. Mas maayos ang tinding nito. Mas malinis ang pagkakasuot kahit marumi pa rin ang lumang barong. Para bang may bahid ng dignidad na hindi kayang ikubli ng kanyang maruming kasuotan. Ruben, mahinahon itong wika. Kamusta ang nanay mo? Napabuntong hininga si Ruben. Mahina pa po siya, tay. Gusto ko sanang ipagamot pero wala akong sapat na pera. Kahit anong sipag ko kulang pa rin po. Tumango ang matanda. Tila ba may iniisip na malalim. Hindi lahat ng kayamanan ay pinaghihirapan. Kung minsan, ito'y nasa isang bagay lamang na hindi mo inaakala. Nagulat si Ruben nang bigla nitong itinuro ang kanyang bulsa, kung saan nakatago ang lumang kwintas. Dalhin mo yan, iho. Subukan mong ipasuri at malalaman mo. Naguluhan si Ruben. Ipasuri? Pero saan po? Para lang naman tong kalawangin na palamuti. Ngumiti ang matanda at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sa bayan, meron dong alahero. Kilala sila sa pagsusuri ng mga lumang bagay. Subukan mong dalhin doon. Anong malay mo? Baka higit pa sa inaakala mo ang halaga niyan. Kinagabihan, kinausap ni Ruben ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonel. Pre, gusto ko sanang dalhin itong kwintas sa alahero. Sabi kasi ng matanda, baka may halaga raw. Napakunot ang noon ni Jonel. Sigurado ka ba dyan, pre? Baka wala ring kwenta yan. Pero kung totoo nga na may halaga, pwede kang kumita. At kung hindi, wala rin namang mawawala sa'yo. Kaya sige, subukan mo na rin. Nagpasya si Ruben na maglakad patungo sa bayan kinabukasan. Pitpit ang lumang kwintas at ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa tindahan ng alahero, sinalubong siya ng isang lalaking nakasuot. Si Ginoong Santiago, may-ari ng jewelry shop. Agad nitong tinignan ng kwintas na iniabot ni Ruben. Tahimik ang alahero. Binuksan niya ang mga gamit pang suri. Isang magnifying glass, ilaw, at kemikal. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang kaba ni Ruben. Ginoo, tanong ni Ruben. Nagniningning ang tinig. May halaga po ba talaga yan? Hindi ka agad sumagot ang alahero. Sa halip, ngumiti ito ng malapad. Binata, saan mo nakuha ito? Binayad lang po sa akin ng isang matandang pulubi. Gutom na po kasi siya At yan po ang pinangbayad niya. Wala raw po kasi siyang pera. Kaya ibinigay niya sa akin yan. Kapalit ng 2 suman. Nagkatinginan ang mga tauhan sa tindahan. Nagbulungan ang mga ito. At maya-maya ay lumapit muli si Ginoong Santiago. Kung gusto mo itong ibenta, kaya kong bilhin ng 5 milyong piso. Parang nahulog ang panga ni Ruben. Hindi siya nakapagsalita. 5 milyong piso? Para lang sa isang lumang kwintas na parang walang halaga? Ginoo, nanginginig ang boses niya. Sigurado po ba kayo? Hindi po ba kayo nagkakamali lang? Ngumiti ang alahero. Hindi ako maaaring magkamali, iyo. Ang hawak mo ay isang antigong hiyas.
Gawa pa noong panahon ng Kastila. Bihira na itong makita at napakahalaga nito sa mga kolektor. Kaya kung papayag ka, ngayon rin, bibilhin ko ito sa'yo. Tumulo ang pawis ni Ruben. Gusto niyang tumalon sa tuwa. Ngunit kasabay nito ay ang kaba sa kanyang dibdib. Parang may nakatagong palaisipan sa lahat ng ito. Bakit sa dinami-rami ng tao, siya pa ang nakatanggap ng kwintas? At bakit alam na alam ng matanda ang halaga nito? Umuwi siyang bitbit ang magandang balita kay Jonel. Pre, 5 milyon ang alok sa akin para dito. Hindi ko alam kung panaginip pa ito o totoo. Ngunit naputol ang tuwa ni Ruben nang biglang lumapit si Bimboy na nakarinig ng usapan. Hoy, ano yan ha? Anong 5 milyon? Huwag mong sabihing may nakuha kang yaman. Abay baka niloloko ka lang nun. Naramdaman ni Ruben ang panibagong takot. Kung malaman ng ibang tao ang patungkol sa kwintas, baka malagay siya at ang kanyang pamilya sa panganib. Kaya't sa gabing iyon, bago siya matulog, muling hinawakan ni Ruben ang kwintas at napaisip. Ano nga ba ang tunay mong lihim? Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, higit pa sa 5 milyong piso ang nakataya. Kung hindi pati na rin ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan, hindi mapakali si Ruben. Paulit-ulit niyang iniisip ang alok ng alahero. 5 milyong piso para sa isang kwintas na akala niya ay walang halaga. Pero kasabay ng tuwa, ramdam niya ang pangamba. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Jonel. Pre, anong plano mo ngayon? Ibebenta mo ba talaga? Huminga ng malalim si Ruben. Kung ibebenta ko, matutupad lahat ng pangarap ko. Magagamot si nanay. Mapag-aaral ko si Lisa at Joel. Baka magkaroon pa tayo ng puhunan. Pero, parang may kulang eh. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit napunta sa akin ito. Kung bakit ibinigay sa akin to ng matanda. Kung alam naman niyang meron itong halaga. Habang nag-uusap sila, dumating si Bimboy kasama ang 2 barkada. Nakangisi, may hawak ng bote ng alak. O Ruben, narinig ko ang mga chismis ha. 5 milyon daw ang alok sa'yo para sa kwintas na galing sa pulubi. Abay, jackpot ka kaibigan. Pero baka niloloko ka lang nun. O baka naman may tinatago ka sa amin no. Nanguuyam ang boses nito at pakas ang inggit. Ngunit bago pa makasagot si Ruben, biglang lumitaw si Don Flavio mula sa hindi kalayuan. Tulad ng dati, marumi at payat, ngunit kakaiba ang paraan ng paglalakad niya ngayon. Parang may otoridad, tila ba hindi isang ordinaryong pulubi. Nilapitan niya si Ruben. Iho, huwag mong basta-bastang ipagbili ang hawak mo ha. Ang sabi ko ay ipasuri mo lang muna. Sapagkat hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. Napakunot ang noon ni Ruben. Pero tatay, 5 milyon po ang alok. Yun na po ang sagot sa lahat ng problema namin. Ngumiti ang matanda, ngunit mapait. Anak, minsan, ang perang mabilis dumating ay mabilis ring nagdudulot ng kapahamakan. Nagulat ang lahat pati si Bimboy at ang kanyang barkada ay natahimik. Nagtataka kung sino ba talaga ang matandang ito na kayang magsalita na para bang puno ng karanasan at kapangyarihan. Kinagabihan, nakaupo si Ruben sa labas ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig lamang ang maririnig. Hawak niya ang kwintas. Pinagmamasdan ng ukit na simbolo. Muli niyang naalala ang sinabi ni Don Flavio na huwag magmadali sa desisyon. Lumapit si Mang Jerry, ang kanyang ama. Anak, napapansin kong malalim ata ang iniisip mo. Tungkol ba ito sa kwintas na sinasabi mo? Tumango si Ruben. Tay, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Parang may kakaiba sa lahat ng ito.
pero hindi ko rin kayang ipagpaliban ang pangangailangan natin. Pinatong ng ama ang kanyang kamay sa balikat. Ruben, minsan hindi pera ang sukatan ng tamang desisyon. Kung talagang para sa atin yan, darating ang tamang oras. Huwag kang magpadala sa tukso ng madaling yaman. Napayuko si Ruben. Sa isang iglap, naramdaman niyang lumalalim ang bigat ng responsibilidad. Kinabukasan, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Dumating ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at itim na pantalon sa palengke. Matikas, seryoso, at halatang may kapangyarihan. Lumapit sila kay Ruben. Ikaw ba si Ruben? Balita namin. Hawak mo ang isang antigong kwintas. May nagpadala sa amin para makiusap na ibigay mo iyon, kapalit ng mas malaking halaga. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Sino po ang nagpadala sa inyo? Ngunit hindi sumagot ang mga lalaki. Nagbigay lamang sila ng sobre na merong laman. Isang tseke na may nakasulat na halagang 10 milyong piso. Nanginig si Ruben. 10 milyon? Mas malaki pa kaysa sa alok ng alahero. Pero kasabay nito, sumulpot si Don Flavio sa likod ng mga lalaki. Nakatayo at nakatitig ng matalim. Ruben, aniya, malalim ang tinig. Huwag mong tanggapin yan. Ang likod ng alok na yan ay panganib. Hindi mo alam kung sino ang tunay na may-ari ng kwintas. At kung ibibigay mo ito, baka pati buhay mo ay nakataya na. Nabigla si Ruben, pati ang dalawang lalaki na tila nataranta nang makita si Don Flavio. Nagtinginan sila at halatang kinabahan. Mabilis silang tumalikod at nagmamadaling umalis. Bakit sila natakot kay Tatay Flavio? Bulong ni Jonel na saksi sa lahat. Hindi ko rin alam eh, sagot naman ni Ruben na nanginginig. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti nang nabobuo ang hinala. Sino nga ba talaga si Don Flavio? At bakit parang mas kilala siya ng mga taong iyon kaysa kay Ruben mismo? Sa gabing iyon, bago matulog, muling niyakap ni Ruben ang kwintas. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang problema nila sa kahirapan o ang misteryong unti-unting lumalantad sa kanyang harapan. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging gaya ng dati. Lumipas ang ilang araw at mas lalo lamang nalito si Ruben. Ang kwintas ay tila naging pasanin at biyaya ng sabay. Sa bawat paghawak niya rito, naiisip niya ang mga posibilidad. Ang gamot para sa kanyang ina, ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid, at ang bahay na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit kasabay ng mga pangarap, dumating rin ang takot. Sino ang mga lalaking nag-alok ng 10 milyon? At bakit sila natakot nang makita si Don Flavio? Isang gabi, habang nagbabantay kay Aling Baby na mahimbing na natutulog, nakatanggap si Ruben ng liham na iniabot ng isang batang estranghero. Walang nakasulat na pangalan, tanging mensahe lamang. Kung nais mong malaman ang tunay na halaga ng hawak mo, pumunta ka sa lumang bahay sa dulo ng bayan. Huwag mong dalhin ang iba at huwag mong kalimutan ang kwintas. Nanlamig si Ruben. Sino ang nagpadala nito? Bakit siya pinapapunta sa ganoong lugar? Ngunit sa kabila ng takot, ramdam niya na kailangan niyang sundin ito. Kinabukasan sa gitna ng dilim ng gabi, dinala niya ang kwintas at nagtungo sa lumang bahay. Luma na ang ekstruktura. Napakalaki nito. Halos giba-giba na. Ngunit maliwanag ang ilaw mula sa isang lamparang nakasabit sa labas. Pagpasok niya, naroon ang matandang si Don Flavio. Nakaupo sa silya at tila matagal siyang hinintay. Ruben, malalim ang tinig ng matanda. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nabigla si Ruben. Tay, ano po ba talaga ang meron sa kwintas na ito? Bakit maraming naghahabol dito?
At bakit kayo laging sumusulpot kapag nariyan sila? Tahimik nang umiti si Don Flavio. Unti-unti nitong hinubad ang maruming barong na matagal na niyang suot. Sa ilalim nito, napaluha si Ruben sa gulat. Isang mamahaling Amerikana ang pumungad. At sa kabila ng kanyang kulubot na mukha, halatang may dugong marangalang matanda. Ang totoo ay, ako si Don Flavio Ramirez, isa sa pinakamayabang negosyante sa buong bansa. Ngunit matagal ko nang tinatago ang pagkatao ko. Nais kong makita kung may mga tao pa bang handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kahit sa isang puluping tulad ko noon. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Kayo po? Pero bakit sa akin niyo po ibinibigay itong kwintas? Tumayo si Don Flavio. Tinignan siya ng diretso. Dahil ikaw, Ruben, ikaw ay pumili ng kabutihan. Kahit na ikaw mismo ay kapos sa buhay, hindi mo ako inusgahan sa aking maruming damit. At higit sa lahat, binigyan mo ako ng pagkain. Kahit wala kang makuha pabalik. Alam kong ikaw ang karapat-dapat na humawak ng pamanang ito. Kinilabutan si Ruben. Pamana? Ibig sabihin ng kwintas. Tumango si Don Flavio. Ang hawak mo ay hindi lamang antikong alahas, iho. Ito ay simbolo ng aming pamilya at susi sa isang malaking ari-arian na matagal nang nakatago. Ang mga lalaking lumapit sa iyo, sila ang mga taong matagal nang gustong agawin ito. Kaya pinipilit kitang mag-ingat. Nanginginig ang tinig ni Ruben. Pero Don, bakit po ako? Isang hamak na tindero lang po ako. Ngumiti ang matanda at tila lumambot ang kanyang mga mata. Dahil hindi kayamanan ang sukatan ng tunay na dangal. Ang puso mo ang pumili para sa iyo. Handa ka bang tanggapin ang kapalarang nakaatang sa iyong mga balikat, Ruben? Natulala si Ruben. Sa isang banda, nariyan ang tukso ng kayamanang kay tagal niyang pinangarap. Sa kabila naman, nariyan ang takot at responsibilidad na hindi niya alam kung kakayanin niya. Napatingin siya sa maruming damit na suot pa rin niya at sa mga kamay na puro kalyo dahil sa pagtitinda at pagtulong sa kanyang ama. Napakagat siya ng labi. Kung ang lahat ng ito'y makakatulong para sa pamilya ko, opo, Don Flavio, handa po akong tanggapin. Ngumiti si Don Flavio. Tinapik siya sa balikat. Simula ngayon, Ruben, hindi ka na lang isang tindero. Ikaw na ang magiging tagapagmana ng aking yaman at ng aking prinsipyo. Wala na akong kasama sa buhay. Wala na akong mga kamag-anak o kahit sinong pamilya man lang. Kaya sa iyo ko ipapamana ang lahat ng meron ako kapag ako'y pumanaw. Pero tandaan mo, Ruben, ang pinakamahalaga pa rin ay ang mabuting puso. Dahil ang kayamanan ay nawawala yan. Pero ang kabutihan, kailanman ay hindi lilipas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ruben na nagsisimula ng magbago ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa kanyang pasya, alam niyang darating pa ang mas mabibigat na pagsubok. Lalo na mula sa mga taong nais maagaw ang yaman na ngayon nakatali sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, matapos ibunyag ni Don Flavio ang lahat, mas gumaan ang pakiramdam ni Ruben. Ngunit kasabay nito, naroon rin ang mabigat na kaba. Alam niyang may mga taong hindi pa rin titigil para maagaw ang kwintas. Bumalik siya sa tindahan ng kakanin. Dala ang parehong ngiti at sipag. Pero sa kanyang dibdib ay nakatago ang kwintas na ngayon hindi na lamang isang alahas, kung hindi isang pamanang kayamanan. Habang nagtitinda, biglang lumapit si Bimboy. Dala ang dati nitong pang-aasar. O Ruben, ang yabang-yabang mo nung nakaraan ah. Di ba may hawak ang kwintas na milyon-milyon ng halaga? Nasaan na yun?
Bakit hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin dyan? Huwag mong sabihin, totoo yun ha. Di ako maniniwala sa'yo. Natahimik ang paligid. Ang ibang tao ay nagbulungan. Si Ruben ay napatingin lamang at pilit ng umiti. Bimboy, huwag kang maniwala sa mga chismis. Isa pa, kahit anong halaga niyan, hindi ko pinagmamayabang. Dahil ang mas mahalaga ay marunong tayong rumispeto sa kapwa. Gabi na nang makauwi siya, kasama si Jonel, na tumulong na magbenta sa kanya. Habang nagkikwentuhan sila, biglang dumating ang ilang lalaking nakaitim na sasakyan. Hinarangan ang kanilang daraanan. Ruben, ibigay mo na sa amin ang kwintas kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Nanlamig si Ruben. Nilingon niya si Jonel, na halos nanginginig. Nais niyang tumakbo, pero naramdaman niyang hindi siya pwedeng umatras. Ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Lahat sila ay nakasalalay dito. Biglang dumating si Don Flavio, sakay ng isang magarang kotse. Pagbaba niya, hindi na ito nakadamit pampulubi. Suot niya ngayon ang kanyang mamahaling Amerikana. At meron itong mga kasamang bodyguard. Mga walang hiya! Malakas na sigaw ng matanda. Wala kayong karapatan sa kwintas na ito. Ang tagapagmana ay napili na. Nagulat ang mga lalaki. Si Don Flavio. Maya-maya ay nagsalita ang leader ng mga lalaki. Don Flavio, buhay ka pa pala? Matagal ka na naming hinahanap. Nagkagulo. Isa sa mga lalaki ay nagtangkang agawin ang kwintas mula sa dibdib ni Ruben. Ngunit mabilis na nakahakbang ang kaibigan niyang si Jonel at hinarang ito kahit pa ikinatumba niya. Nanginginig si Ruben, ngunit humugot siya ng lakas. Kung kayamanan lang ang habol ninyo, wala kayong karapatan dito. Mas mahalaga ang pamilya at dangal kaysa sa ginto. Napahinto ang mga lalaki. Ngunit isa sa kanila ay galit na galit. Siya ay sinunggaban. Halos matumba si Ruben. Ngunit sa huling sandali, isang bala mula sa gwardiya ni Don Flavio ang nagpatigil sa paglapit ng kalaban. Nagsitakbuhan ng iba. Ang ilan ay nahuli ng mga kasamahang tauhan ng matanda. Huminga ng malalim si Ruben. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit ramdam niya ang kakaibang tapang na hindi niya alam na kanyang taglay-taglay pala. Lumapit si Don Flavio. Tinapik siya sa balikat at mariing nagsalita. Ngayong gabi, Ruben, pinatunayan mong hindi kayamanan ang laman ng puso mo, kung hindi tapang at kabutihan. At sa mata ko, lalo mong napatunayan na karapat-dapat ka. Napaluha si Ruben, ang dating simpleng tendero ng kakanin. Ngayon nakatayo sa gitna ng kalsada. Pinipigilang manginig ang tuhod, habang nakatingin sa mga taong minsang humusga sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita nila, hindi na lamang si Ruben na maralita, kung hindi si Ruben na may puso at dangal, na higit pa sa kahit anong ginto. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing iyon. Ang baryo na dati sanay makitang naglalako ng kakanin si Ruben sa kalye, ngayong muling nagising sa isang bagong kwento. Kwento ng pagbabago. Hindi na barong-barong ang tahanan nila Aling Baby at Mang Jerry. Nakatayo na ngayon ang isang napakaganda at matibay na bahay. Merong hardin sa harapan. At sa unang pagkakataon, may sari-sarili na silang kwarto. Ang dating mahina at laging inuubo niyang ina, ngayon ay nakapaglalakad na ng matatag. Naipagamot na ang kanyang ina, sapagkat inalagaan ito ng magagaling na doktor ni Don Flavio. Ipinagamot sa pinagkakatiwalaang ospital. Sobrang laki ng pasasalamat ni Ruben sa pera at tulong na ipinadala ni Don Flavio, habang ang kanyang ama naman si Mang Jerry ay abalang tumutulong sa kanyang negosyo na ipinatayo ni Don Flavio, isang negosyo ng mga kakanin. Hindi rin nakalimutan ni Ruben ang kanyang mga pangako.
Pinag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Nakita niya kung papaano silang nag-uniforme sa paaralan. Nakangiti at puno ng pag-asa. Hindi na sila kailangang maglakad pa ng nakayapak o makisuyo sa kaklase para lamang sa papel at lapis. Minsan, habang pinagmamasdan niya ang mga kapatid na abalang nag-aaral sa kanilang mesa, napaluwa si Ruben. Naalala niya ang mga araw na halos hindi siya makakain at tanging pagtitinda ng kakanin ang umaalalay sa kanilang pamilya. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. Hawak pa rin ang kwintas na ngayon nakasabit sa kanyang dibdib. Hindi bilang kayamanan, kung hindi paalala ng kanyang pinagmulan. Wala siyang balak na ibenta ito, sapagkat sobra-sobra na ang ibinibigay sa kanya ni Don Flavio para masuportahan ang kanyang pangangailangan sa buhay. At si Don Flavio? Ang matanda ay hindi na nagkubli. Ipinaalam niya na sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit palaging ipinagmamalaki niya ang isang bagay, na sa lahat ng kanyang nakilala, si Ruben ang pinili niyang maging tagapagmana balang araw. Hindi lang ng kanyang yaman, kung hindi ng kanyang prinsipyo. Sa bawat pagtitipon, hindi niya kinakalimutang sabihin, "Hindi ang kayamanan ang nagpapayaman sa tao, kung hindi ang puso niyang handang magbigay, kahit wala nang natitira para sa kanya." Maging si Tricia, ang babaeng matagal nang pinapangarap ni Ruben, ay lumapit sa kanya. Noon, tila napakalayo ng pagitan nila, para bang langit at lupa, sapagkat mayaman ang dalaga at ang binata ay naglalako lamang noon ng kakanin. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Nakilala niya ang Ruben na higit pa sa panlabas na anyo. "Ruben?" Nakangiti si Tricia. Hindi pala sa ganda ng damit na susukat ang ganda ng tao. Ikaw ang nagpatunay noon. Kahit noon pa man, ay humahanga na ako sa iyo. Namula si Ruben, pero hindi siya nagmadali. Alam niyang may panahon para sa lahat. Sa ngayon, pamilya muna at katuparan ng mga pangarap ang kanyang inuuna. Sa kabila ng lahat, hindi niya rin nakalimutan ang baryo. Tinulungan niya ang ibang mga kabataan na makapag-aral. Itinayo ang maliit na scholarship program mula sa kanyang kinikita sa kanyang negosyo at tumutulong sa mga negosyanteng tulad niya noon. Ang mga dating nangungutya sa kanya, ngayon ay umahanga na. Maging itong si Bimboy, ang dating bully, ay lumapit sa kanya. "Ruben, patawad ha. Hindi ko alam at hindi ko nakikita noon ang kabutihan ng puso mo. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko." Ngumiti lamang si Ruben. "Walang problema, Bimboy. Ang mahalaga ay natuto tayo." At tuwing gabi, bago matulog, hinahaplos ni Ruben ang kwintas. Sa isip niya ay bumabalik ang imahe ng isang matandang gutom na nakaupo sa gilid ng kalsada. At ito ay walang iba kung hindi si Don Flavio. Suot ang maruming damit. Doon niya naintindihan ang aral. Hindi kailanman malalaman kung anong kayamanang nakatago sa likod ng isang maduming damit, sapagkat ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa mata kung hindi nararamdaman sa puso. At sa wakas, natupad ang pangarap ng binatang minsang nilait, hinusgahan at kinutya. Si Ruben, ang simpleng tendero ng kakanin, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan. Isang kwento na nagsimula sa isang maruming damit, ngunit nagtapos sa isang malinis na pangarap. Sino nga bang mag-aakala na ang dating nagtitinda lamang ng kakanin, ngayon ay meron ng malaking negosyo at tagapagmana pa ng isang matandang mayaman na nag-iisa na lamang sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo
para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.